pero based on very incomplete information. Yung sinasabi po nilang case closed dahil may nagturo na sa kung sinong tao na allegedly mastermind, hindi po dyan natatapos yan. We have barely started the criminal investigation. Wala pa nga pong charges filed before the prosecution office. So, in the meantime, pinapaalalahanan ko lang po lahat na meron po tayong presumption of innocence sa ating saligang batas at ang ating kataas-taasang hukuman na rin nagsabi na accusation is not synonymous with guilt. Ang makapagsasabi lang with legal certainty kung ang isang tao ay guilty or innocent ay ang ating mga hukuman. Opo. Sir, kanina lang, no, mainit yung issue. Ang pinakabagong issue, yung pag-raid sa mga bahay ni Congressman Teves. May latest update po ba kayo? Ano po yung sabi dito ni Congressman Teves? Ano po yung side ng panig nyo dito? Ano po yung panig nyo dito? Walang akin lang pong informasyon is based on what I get from the ground na ni-raid nga daw. And to those of you na dumalo po sa aming press con, I think it was a month ago or so sa Valle Verde Country Club, na-predict na po namin itong pattern na to, di ba, na i-raid, etc. Yun nga po, ang aking information from the ground is ni-raid, ngunit yung mga occupants po na pawang mga babae, yung mga sa women's sector ni Congressman Teves at ang kanyang abogado na naka-standby na nga po ron dahil ina-anticipate na namin itong raid na ito, ay pinalabas po ng bahay at ayaw papasukin. Gusto sana lang i-witness yung raid na nandoon naman sa batas na yan that there must be at least 2 witnesses. Pero sa ang sinasabi ni Secretary Abalos na ito daw... The better Opo. Sir, nasa na po ba ngayon si Kong Teves? Kailan po kaya siya uwi sa Pilipinas? Nasa Estados Unidos po siya, no? At ang pagkaalam ko, naghumiling siya ng extension ng kanyang travel authority from Congress sapagkat he's there for medical reasons. At parang na-extend yata yung kanyang treatment. Until? Yung issue naman po ng barela, no? Nais kong sagutin yan. Lang po yung aking inaasikaso as of the moment. Pero kumpirmado na ho yun na siya, hindi mo na uwi kasi hanggang yesterday lang yata yung kanyang permit na nakuha niya na mag-stay ng Amerika. Well, yun po ang impormasyon na inirelay po sa akin ng kanyang staff na pinaabot ni Congressman na mag-extend po siya, magre-request siya ng extension of stay. Attorney, do you think may political motive na itong nangyayari ngayon sa inyong kliyente? Kung saan mukhang buong pwersa na yata ng gobyerno ang ginagamit niya laban po sa inyong kliyente. Well, unang-una, sagutin kita, Michael, yung timing noong pag-file previous to this, nung mga nangyari daw noong 2019, na I was made to understand, kino-confirm ko pa na ito daw ay naimbestigahan na previously noong 2019 pa at napawalang sala na si Congressman Teves. Bakit kailan lamang final muli yan ay kung saan sana nagawa yung krimen? Yan ang rule. Diba? Venue ng action. Bakit etong napatay na si Governor Digamo sa ka-final noong isang grupo, ang tingin namin parang regardless of the merits of the case. Hindi pa namin alam sapagkat di isang pahina ng ebidensya, ng affidavit na daw ng dead for sobriety. Kasi alam nyo, kung merong mga opisyal ng gobyerno, nasa ngayon pa lamang na kauumpisa pa lang ng investigasyon ay nagsasalita na para yatang guilty na yung isang tao, it may be misinterpreted by their subordinates katulad ng police, ng NBI, as a license to act with impunity against that person. Kaya sabi namin, maging mahinahon po tayo. Wala namang problema, i-raid nyo, investigahan nyo, isabpinan nyo, nandiyan naman lahat sa batas yan. But sundin po natin yung proseso. Make sure na yung kinakatakot po ni Congressman na naihayag na naman niya publicly, and this is a matter of public record, sinabi niya ang kinakatakot niya, i-raid siya at magpa-plant ng ebidensya,
Dapat yon yung mga safeguards ng batas na may witnesses, maraming nakakakita ro sa raid para siguradong hindi magkaroon ng planting, sana ay sinunod, considering that this is a very sensitive case na may halong politika. Yun lang naman po ang ating we ask for nothing more than fair play and the rule of law, but we will accept nothing less. Sir, how do you describe yung pag-secure ng search warrant ng CIDG, considering you mentioned earlier na as far as your information is concerned, wala naman ng illegal firearms, no, na may possession itong si Congressman Teves? I would not conjecture as to how, kasi may proseso rin naman yan. They go before a judge, they present evidence na may probable cause na merong, for instance, effects of a crime, illegal firearms. Hindi ko alam kung anong reason kung bakit ni-raid. May hinahanap na proceeds of the crime or implements of a crime that was already committed. Kasi ang search warrant po nandoon Dapat very particular ang description noong kukunin, nung hahanapin, nung gagawin ng pulis. So, hindi ko alam kung ano naging procedure at kung anong purpose for the search warrant. So, titignan po natin yan. Kasi obligado rin naman ng huwes in a search warrant na parang mag-ask ng searching questions and answers dun sa witness to determine talaga kung dapat i-search yung bahay ng isang tao. It's because the authorities breaking into your house and searching it is the rule. It's the exception rather than the rule. Kaya mahigpit po yan. So, titignan po natin yan. Ba't nariyan na yan? In the meantime, hayaan nyo na siya. Afterwards, tingnan natin kung merong irregularities in the issuance of the search warrant or in the implementation of the search warrant. Pero sabi niyo kanina, attorney, pinalabas yung mga bahay pati yung abogado. Yun ang sabi sa amin, kaya nga nagtataka ko. Kasi kung gusto mo namang mag-grade, wala namang masama, mga babae naman yun, abogado naman yun. And ang instructions talaga namin, kasi nga, anticipate na namin, kung magre-raid, huwag na kayong do not resist, let them come in, basta may valid search warrant, i-witness nyo na lang yung raid to make sure that nothing irregular happens. Yun lang naman ang amin. Wala naman kaming hinihing special treatment dito dahil siya ay congressman. Investigate all they want. Pero, as I said, nandiyan na nga yung a matter of public record na we have been given notice na talaga nga there is an operation against Congressman Teves. And in fact, as early as last Saturday, nung napatay si Governor Digamo, tinawagan ko siya and I said, Kong Arnie, heads up, they might try to pin this on you. And Yo, what's up mga tropa peeps? So napanood nyo naman po yung paunang video natin, medyo mahaba lang kasi gusto ko na mapanood po ninyo ang mga pinagsasabi nitong si Ferdinand Topacio dahil nga po sa kanyang pagtatanggol sa kanyang kliyente na si Arnie Teves. Mukhang wala pong naging saysay, walang naging silbi etong kanyang mga pinagsasabi at ang kanyang mga tinuran nung mga kasagsagan ng patungkol dito sa Digamos Lake case, yung kinakasuhan na si Arnie Teves, iniimbestigahan at siya na ang pinagbibintangan sa pangyayari sa Pamplona Massacre, yan po ay yung kanyang mga sinabi. So, wala pong nangyari, walang naging silbi, at umabot pa rin po sa punto na talagang itong si Arnie Teves ay nadiin lalo at naitalaga pang terorista ng ATC at ngayon po ay nakasuhan na sa prosecutor. Naipasa na po sa prosecution ang kaso at tingin ko ito ay isang magandang hudyat para itong ating sinusubaybayan na Digamos Lake case ay unti-unti nang makikita natin kung sino talaga ang mastermind, makikita natin kung sino talaga ang may sala at malalaman natin kung ano ba talaga ang katayuan nitong si Arnie Teves pagdating dito sa kaso na ito. At makikita din natin dito, eventually malalaman natin, lalabas na rin soon ang warrant of arrest, kasunod na yan ng kautusan na red notice nitong sa Interpol at pagkansela ng pasaporte at ang susunod niyan ay ang pagkakahuli kay Arnie Teves sa ibang bansa. So,
Yung kaso kasi, lagi naman nila sinasabi, walang kaso, hindi makakasuhan, mahina daw ang mga ebidensya, katulad ng sinasabi ni Topacio noong mga unang araw ng Degamo Slay case, walang ebidensya at umabot pa nga sa punto na nagrecantation yung ilang mga suspect, di ba? Napakarami po nilang palusot diyan na sinasabi. Pero ano ba ang namutawi? Mas nangibabaw po ang kagustuhan ng kumbaga ng tadhana na mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Gobroel Degamo at yung siyam pa po na nadamay diyan sa Pamplona Massacre, di ba? So walang silbi ang pagtatanggol ni Topacio. Kung ako kay Arnie Tevez, sisibakin ko na to. Hindi ko na to kukuning abogado. Katulad nung nangyari kay Dennis Cornejo na parang iniwanan na ba? I'm not sure kung iniwanan na. Pero parang nanlamig na o nawala na ang issue kay Bong Navarro and Dennis Cornejo. Diba? Tapos ngayon, dito kay Tevez, mukhang soplak na naman ng butihing abogado. So, nako, parang ano na to, parang unti-unti nang dahil po sa sobrang pagtatanggol o pagsasabi ng naaayon sa batas, 'di ba? Lagi namang naaayon sa batas ang sinasabi ni Topacio pero walang nangyari. Na talagang terorista, nasuspindi ng ilang beses. Etong si Henry Tevez, 'di ba? Sabi hindi daw pwedeng pababain dahil mayroon pang iniintay na utos ng Korte Suprema pero napababa rin naman si Henry Tevez, 'di ba? Napakarami po na mga hindi totoo na statement itong si Topacio pero ang nangyari, nangibabaw pa rin po ang ating batas. Nangibabaw pa rin ang hustisya. At naniniwala ako na malapit na ang hustisya dito sa ating sinusundan na kaso ng Degamo Slay case. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog na ito, sa throwback dito kay Topacio. So, ingat po kayong lahat. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.